School. I'm English public school teacher. Okay, sa senior high school. And then hanggang 7 yung klase ko. So, reason kung bakit ngayon lang. Anyway, I am Julianne Consunhi. Okay, so siguro naman nakita niyo na yung name ko prior to this online session, 'di ba? Um, First, gusto ko lang kayong i-congratulate. Ngayon pa lang, i-manifest na natin yung pagpasa ninyo. Okay? Bakit? Kasi you have this effort and time na i-open ang inyong link and makinig at magkaroon ng time for the review. And itodo na natin. No? Ibig ko sabihin ng itodo na natin. Nandito na, nagbayad na kayo ng pang-review, nagbigay na kayo ng time para dito. Itodo na natin lahat. Okay? Again, please, house rules lang. Refrain from asking unnecessary questions or comments. Kung may nag-comment na isa, huwag nang pansinin, okay? Para hindi na humaba ng humaba. Bakit? Kasi nagbinabasa ko yung response nyo on our chat box. Okay, dyan kasi kayo sasagot. Again, sana itong review session natin na to, okay, hindi lang naman sa akin, kundi sa lahat, sana yung lugar niyo is very conducive for learning. Ibig sabihin, hindi sana kayo nakaupo, ay nakahiga. Okay, so, tulad ko, naka-condition ako for you to teach, for you to coach tonight. Okay, so dapat nakaupo ako. So dapat kayo ganun din. Kahit na online ito. Isang ano yun, isang preparation na kinokondisyon mo yung utak mo at yung sarili mo na ikaw ay magre-review ngayon. Kaya, what you call this? Kaya, pinili mong nakaayos ka. Okay? So, verbal reasoning. So, bago ka mag-start, taga saan ba yung mga participants natin today? Sige nga. Caloocan. Okay, may nakakilala ba sa akin dito? Ako, I'm from Malabon. Okay, Caloocan. Sige. Yes po, Alarcon. Okay. Yes po, ma'am. Alamina. Taga CMU siguro to. Abalos. Yes, ma'am. Okay. Taga saan kaya yung nakakilala sa akin? Ormoc, Tondo, QC, Isabela, Davao. Okay, layo na pala nararating ng Chaps, no? Muntinlupa, Isabela, La Union, Masbate, Manawag, Malabon. Pangasinan, ang dami. Okay. Isabela, La Paz. Yeah, okay. Baka iba hindi ko na mababasa for time. Marawi talaga ba? Boracay. Okay, sige. Yan. So, welcome sa CHOPS. Good evening from Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, may taga Mindoro pa pala. Okay, so yan. Okay, so I have 456 participants. Ang first challenge is ang mag-stay hanggang mamayang 12 midnight. Okay, malaki ang chance na makapasa. Okay, sa board exam na to. Tama, no? What do you call this? Napolcom. Okay, sige. Thank you. Okay. Pag sinabi ko ng thank you, okay na tayo doon. Okay? Kasi kayo ay mga criminology graduate. So, Napolcom ito. So, if there is one virtue na kailangan kong dapat na nakikita sa inyo is discipline. Okay? Dapat nasa inyo yung discipline na yan. Anyway, since this is a verbal reasoning, okay, ang TOS kasi natin, when we say TOS, Table of Specification, is grammar, vocabulary, okay? And correct usage, okay? So, simulan natin tong gabi na to ng grammar, okay? Grammar, day 1 tayo for the grammar. Are we good? Okay, wala na. Yeah, paano ka naman ma'am napunta dito sa CHOPS? Okay, may former student of mine, natulad nyo din, nagre-review siya noon. Okay, and then luckily nakapasa siya and then ni-refer niya ako dito. Okay, bakit naman kami nagkaroon ng communication? Kasi nung gumraduate niya, sabi niya sa akin, ma'am, bibigyan ako ng kuya ko ng iPhone bilang graduation. Sabi ko, hindi. Okay, sabi ko sa kanya, yung iPhone after 6 months, malelesen niya yung value. Pero after 6 months, kapag ikaw ay nag-board exam, okay, ano siya, ngayon R-crim na siya, ah,
sabihin mo sa kuya mo, thank you sa regalo, ibalik mo yan, i-ano mo, i-convert mo sa cash kasi mag-enroll ka. Okay, maghanap ka ng magandang review center. Ito yung nahanap niya, Chops Review Center, para makapasa ka. Kasi yung lisensya pang habang buhay yan. Yung iPhone, syempre maganda yan. Fleeting lang ang makukuha natin dyan. Luckily, okay, nakapasa siya. Okay, high rater siya si Sir Brian. Okay, and then after nun, students give back naman talaga and then i-refer niya ako. Reason kung bakit ako nandito. Okay? So, yun. Now, so let me share you my screen. Wait lang. Start na po tayo. Time check is 8:05. Cebu, okay? Yes. Ayan. Makinig lang tayo, ha? Maulan dito ngayon. Ay, hindi. Makulim malamig. I-turn on ko lang, turn off ko lang yung video para um, so parts of speech. Since ang breakdown ng verbal reasoning natin is ang TOS, ang Table of Specification yan, ibig sabihin, ano ba ang binibigay? Dapat alam niyo yun as board takers. Ano ba yung Table of Specification? Ibig sabihin, ano ba yung nilalaman ng i-examine ko? Okay, syempre, ready tayo dyan, sinearch natin, okay? Ang isa sa nilalaman ng, or lalabas sa verbal ability is yung grammar, okay? Subject and verb agreement, identifying error, okay? So, papaano ba natin ma-ace, okay, ang grammar type of exam sa verbal ability? Of course, we should learn the grammar. What's good about grammar class? In language, ito yung tinatawag nilang frozen, okay, type of speech. What do you mean by frozen? Ang kagandahan sa grammar kasi is hindi siya nagbabago. Itong grammar rules na pag-aaralan natin, grammar rules since nung panahon pa ng mga lola't lola nyo. Okay, so hanggang ngayon, yung rules na meron ng mga lola't lola natin, okay, same rules na meron tayo in grammar, specifically of course in English language, okay? So, para mas maintindihan natin at mapadali sa atin ang pagsagot ng mga grammar type of test, dapat alam natin ang parts of speech. Kasi subject and verb agreement. Ano ba ang subject? Ano ba ang verb? Okay? Mind you, Ma'am Consunhi, bakit naman natin kailangang aralin ang parts of speech sa subject and verb agreement? Kasi hindi, sabi niya, subject and verb agreement. Hindi sinabing ano ba ang subject? A subject could be a noun. A subject could be a pronoun. A subject could be a gerund or a verb in a gerund form, di ba? So, first, ano ba yon? Okay? Ano-ano ba yon? Okay, simulan na natin in learning what are the parts of speech. Don't worry, since no, it's a verbal ability, it's an English, particularly in nature, pero hindi naman ako magpapaka-English or ituturo sa inyo ito in a English language as a medium of instruction. Okay, itataglish natin to. Okay, but then mind you, sa grammar kasi magkaiba ang grammar na meron tayo sa Filipino at saka sa English. Okay, so parts of speech. In parts of speech class, meron tayong 8 na parts of speech. Ano-ano ba yung 8 parts of speech na yan? First is we have this what we call nouns. Ang nouns, okay, sa Tagalog ay pangalan. Okay, iba yung pangalan mo ha, na pangalan na name sa pang, P-A-N-G, okay, N-G-A-L-A.
pangalan. Okay? Or sa English, we call that nouns. Nouns are important parts of speech in English. Okay? Probably, it is the second only to verbs. It is difficult to say much without using the noun. Okay? All things that we see around us have names. Okay? The words that we use as names or naming words are called nouns. Lahat ng nakikita mo may terminology, 'di ba? May tawag sa kanya. At ang tawag diyan sa mga 'yan, ang pinangalanan mo 'yan, ang tawag diyan ay noun. Okay, may pet ka, may pangalan 'yan, that's a noun. Yung pangalan mo dahil 'yan ay tao, noun 'yan. Okay? Yung mga bagay may noun diyan. Yung mga ideolohiya or konsepto, ang tawag diyan is noun or pangalan. Okay? So what is noun again? Ito yung mga salita that names a person, okay, a place, a thing, or idea. Okay, yung mga pangalan ninyo, okay, sino-sino ba tong mga pangalan ninyo? Si Patricio, si Christine, si Christian, si Charisse, si Ellen Nicole, si Joshua, Maymay. Ayan, okay. Name of a person, a noun, okay? Si Janella, Jessiber, Benjamin, okay? Art, JJ, okay? Brian, Dexter, okay? Dieter, ayan. So, pangalan ng person, ng tao, or people, we call that noun. Names of a place, okay? Country, for example, Japan, Philippines, okay? A continent, okay? A province, for example, is a noun. Thing, for example, siguro naman may nakikita kayong mahigit pa 10 bagay ngayon na nandiyan sa inyo. So, ang tawag doon is noun. Okay? For example, bag, okay? Comb, watch, for example, comb, okay? Or brush, for example, diba? Okay? So, ano pa dito? Suklay or pangalan yan. Okay? Brush, for example. Ayan. Bag. Okay? Table, chairs, for example. What else? Cotton. Ayan, yung mga nakikita ko, sinasabi ko. Okay? The thing that pinangalanan, that yung mga tawag sa kanya is what we call noun. Okay? May pangalan, may terminology dyan. Diba? We call that noun. Things, mirror, for example, extension, okay, desktop, computer, laptop, so on and so forth. Idea. Okay, the idea of, for example, happiness. Okay? Mahina ata ang signal mo. I don't think so kasi ikaw lang yan. Okay? Baka sa'yo. Okay, sa iba naman, I have 468. So, okay naman sila. So, yan. So, ano yung mga example nito? Yan, kanina pa. Idea ng curiosity, ng happiness, for example. Idea yan eh. Okay, yung feelings, yung emotions, di ba? Nouns po ang tawag dyan. Okay, I hope na gigets natin. Okay, loud and clear naman daw. Sige, lalapit ako sa video, sa ano. Yan. Okay. Yeah, sa signal nyo. So, okay ako most sa kanila. Oo, kasi nasa likod ko lang yung ano namin, router. Okay. Sa nouns class, maraming type of nouns. Okay. Ma'am, parts of speech, tapos nasa noun, tapos may types of noun tayo. Bakit class? Kasi sa subject and verb agreement, sa grammar, dapat alam mo kung ano yung subject mo. Okay. Tapos, i-identify mo siya kung noun ba yon, kung pronoun ba yon, kung gerund form ba yon. Tapos noun. Okay. Hindi mo siya ma-identify kung isa ba siya, kung plural ba siya, or singular, or kung ano ba siya. And then, mas ma-appreciate nyo to class pag nagdi-discuss na tayo ng subject and verb agreement. So, this time, focus muna tayo sa types of noun. First types of noun is what we call the concrete nouns. When we say concrete nouns, ito yung mga pangalan na nape-perceive ng 5 senses natin. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga pangalan na nakikita natin, naamoy natin,
tawag dito, tangible, okay? Nape-perceive ng five senses natin. So, ano-ano ba yung mga concrete nouns? Okay, yan yung mga tao, yung sa mga places and things. So, for example, ayan, yung sinasabi kong can perceive with our five senses. Mga bagay na hahawakan, diba? Natatouch, na aamoy, nakikita. Okay? Concrete nouns ang tawag doon. So, for example, a man. Nakikita nyo, a man, diba? Nakikita nyo naman siya. Okay? Tapos, a teacher. So, for example, ako. Okay? Or yung mga coach nyo sa review center. Okay. Si Fanny, si Mr. Smith, si Mr. Consuni, si Mrs. Santos, si Mrs. Borja. Okay. So, kung sino man yan. Okay. Yan yung people. Okay. Kasi nakikita natin ang people, of course. Okay. Concrete nouns in places, for example, a house. Nakikita natin. Diba? Malaki, maliit pa nga. Diba? Ma-identify pa natin. A school. Manila. Okay. Beach. Okay. Sa mga bagay naman, a cat. Okay, nakikita natin ang cat, of course. Okay, a notebook, a pen, a ball pen, a burger, a shoe. Okay. So, concrete nouns yun. Ang kabaligtaran, okay, naman ng concrete nouns, kung ang concrete nouns ay nape-perceive ng five senses natin. Okay. Si abstract noun class, hindi nape-perceive ng five senses natin. Paano yun? Okay? Hindi nape-perceive ng five senses natin. Okay? Ang tawag doon is abstract noun. So, for example, yung idea. Okay? Idea. Will you please, I'll give you an example of idea. Feelings or emotion. Idea yan eh. Ma'am, pag mahal ko yung isang tao, pinararamdaman ko sa kanya, so nahihiya siya. Oo, kasi kinommunicate mo siya. Pero kasi pwede namang mahal mo yung isang tao, pero hindi mo naman pinaramdam. Okay? Pero yung idea na mahal mo siya at pinili mong iparamdam or hindi pinaramdam is an example of abstract noun. Nakikita mo ba yung love? Hindi, di ba? Nararamdaman, yes. Pagka dinesisyonan mo lang na i-communicate or iparamdam sa kanya. Nagigets niyo ako? Okay? We cannot perceive that in five senses. Okay? Are we understanding po? Okay, yes, faith, for example. Lalo na ang faith, di ba? Okay. Lahat po ito isa-send later. Lahat po ng meron ako is, references, isa-send po yan. Okay? So, nagbubukas lang ako kala ko kasi tumitingin ako ng mga questions. Okay, yes, happiness, for example. Okay, yung mga konsepto. Okay, mga concept, nandyan lang yan. This idea is just a state of mind. Okay, nandyan lang yan sa utak natin. Okay, the idea. Okay, nandyan lang yan. Pero once we opted to communicate it, okay, tsaka pa lang. Okay, yung emotions, okay, hindi na pe-perceive yan. Ma'am, sabi nyo, yung here, kasama siya sa senses. Yung touch, for example. Yung touch na ibig sabihin na hahawakan nyo talaga, di ba? Ang touch na sinasabi ko, for example, magaspang, di ba? Yung sa concrete noun. Makinis, ganon. Okay, yung emotions ba, nahahawakan mo? Yung love, yung galit, di ba? Nararamdaman mo siya? Okay, touch ba yun? Hindi. Okay, touch in a way na once you communicate it, di ba? Nakikita mo lang na galit siya. Okay, na masaya siya. That's the abstract noun. Love, okay? Lalo religion, okay? Yung religion, it's konsepto yan, konsepto yan ng isang bagay na may religion, na mayroong Jehovah's Witness, na mayroong Katoliko. Konsepto namin yon. Konsepto yan. Okay? Freedom, okay? What do you mean by freedom? Binigyan siya in-identify siya. Okay? So we call that abstract noun. Faith, lalo naman ang faith, di ba? We cannot perceive that in our five senses. Faith, what do you mean by faith? It is what? Believing in something that we cannot see. Di ba? Since hindi natin nakikita pero naniniwala ka, that's an abstract. For example, God. Hindi mo nakikita si God pero naniniwala kang may Diyos, and that is abstract noun. Okay? Yung faith ha, yung God, iba pa yan. Okay, later ibibigay ko yung explanation kung bakit. Okay, air. Okay, air.
Okay? Justice, ayan. Diba? Yung justice kasi, abstract kaya lang yan, yung idea ng hustisya, okay? Kapag ka nabigyan ng hustisya ang aking paghihirap, for example, ang aking sakripisyo, but abstract yan. Binigyan natin ng pakahulugan. But you cannot see justice. You cannot smell justice. You cannot hear justice, diba? Okay? Pero the idea that there is a justice is what we call, the idea na merong hustisya is what we call abstract noun. Nagigets po? So, dalawa na yung ating types of, tawag dito. Again, refrain from commenting, okay, ng mga hindi necessary or importante dito sa, ano na to, siguro pwede silang i-kick. Kasi kung hindi ka nakafocus dito, nakakahawa ka pa ng iba. Okay, tulad niyan, may nagsabi si Chris Ivan Baento, flood control. So, nilike ng dalawa, so hindi na siya nakafocus. Nandun na siya. Tumambay na sila sa, tawag dito, sa comment section. Okay, sayang. Sayang yung binayad niyo at yung oras niyo. Ako, okay lang. Diba? It is my duty to teach. Okay? Trabaho ko to. Pero anyway, sayang lang kasi class. Sayang lang. Huwag niyo sayangin ng effort ng mga magulang ninyo, yung pera, yung ano, nandito na kayo. So, focus na tayo. Okay? Ako kasi binubuksan ko yan. So, meron na tayong dalawa sa noun. Alam na natin ang definition ng noun. Something na pinangalanan sa tao, sa bagay, sa lugar, o sa pangyayari, or sa idea is what we call pangalan. So, merong types of noun. Una nating discuss ang abstract nouns and concrete nouns and abstract nouns. Okay? So, sabi dito, and then we have this what we call common nouns and proper nouns. Ito talaga yung major na types of nouns. At dito muna sila nagbahagi, okay? Common nouns and proper nouns. Kapag kasi sinabi natin common nouns, ito yung general pa siya, kaya siya common. Okay? So, for example, a woman. Okay, babae. General pa yung babae, di ba? So, common noun siya. Teacher. General pa yung teacher. Okay? Nagigets nyo ako? Student, tulad nyo, general pa yan. Okay? Maraming student eh. Okay? Tapos, that's what we call common nouns. Sa, ano yun, nasa tao. Sa place, okay? Na common pa siya. So, for example, hospital. Common pa ang hospital. Okay? General pa kasi ang hospital. Okay? What else? Church. Ano pa rin yan? Place pa rin yan. Noun pa din yan. Pero, dahil siya ay general na pangalan pa din, that's common noun. Nagigets nyo ako? Okay? So, for example, what else? Sa bagay. So, for example, sa things. Kasi, di ba, people, person, place, things. Okay? So, for example, bag. So, general pa din si bag, di ba? Okay? Wala pang specification. Ngayon, kailan ba nagiging proper ang common nouns? Okay? So, pumupunta na tayo sa pang-apat na types of noun, which is the proper noun. Nagiging proper or pantangi sa Filipino ang isang pangalan or isang noun kapag naging specific na siya. Okay, so for example, woman, general siya, di ba? Okay, so sino ba yung woman na yun? So for example, ako, Ann. Okay, kanina yung woman is a general one. Nung binigyan ko na siya ng specification, which is happen to be Julie Ann or Ann, okay, naging proper noun na siya kasi specific name of a person na siya. Okay? At ang rules doon, so pumapasok na yung rules doon. Proper nouns. Ang mga proper nouns always use a capital letter or uppercase. Okay, the reason kung bakit ang pangalan ninyo ay isinusulat nyo ng capital letter kasi ang pangalan ninyo ay isang example ng proper noun. Bakit siya proper noun? Kasi specific name of a person, specific name of a woman, specific name of a man, of a student. Okay? Nagsisimula sa capital letter, not big letter. Okay? Nagigets po ako?
Oh, yes. Kaya nag-start siya in capital letter. Okay, yes, that's pantangi or pambala na. Napatangi, tinangi na siya. Ibig sabihin nagkaroon na ng specification. Okay? So, lahat ng proper noun ay isinusulat in a capital letter. Kinaalala nyo during your elementary days or high school days when you have your writing activity, kinokorek ni ma'am ang inyong capitalization. Specifically, if the nouns is specific. Okay? Mga pangalan ng teacher ninyo, for example, ito pa. So, yeah. Again, ang noun ay it's a name of a people or place or things or ideas. Kapag iyan ay general, iyan ay common nouns. Kapag naging specific na siya, okay, specific name of a place na siya, specific name of things, kanina bag. Okay, here's my bag, for example. Bag, di ba? So, general pa siya, it's a common noun. Ngayon, ma'am, paano magiging specific yan? So, ano bang brand ng bag na to? So, for example, this is a bench bag. Bench is a right bench in a capital letter because naging specific name of a things na siya. Are we clear po? Okay, yes, di ba? So, nagiging proper noun na siya. Okay? O, sa kasasabi lang natin, ang proper noun ay isinusulat in a capital letter. So, Jansport, capital Jansport. Okay, bag, Gucci. Okay, capital G na siya. Bench bag. Yes, okay. So, let's have this example. So, for example, city. Siyempre, example ko yung city namin kung saan ako. Malabon City. Bakit? Yung city, general pa, maraming lungsod. Pero, nagkaroon ako ng specification. Okay? Specific na yung pangalan ng isang city which happens to be Malabon City. That is why when I write the Malabon City as a rule, okay, in grammar, okay, I should write it in a capital letter. General Santos City, La Union City, Batangas City, Marawi City, Valenzuela, okay. Are we understanding po? Okay, yes. Dipolog, again, write it in a capital letter. Capital D and capital C. Okay. Yes. San Agustin. Very good. Okay. Surigao del Sur. Yan. Kasi specific name of a place na siya. Kaya siya ay anong types of noun? Proper nouns na siya. Okay? Diba? Next. Pwede water please. So, kanina yung aso, general pa siya. Okay? Yung aso, general pa siya, for example. Maraming aso, maraming pets, maraming cats. Pinangalanan mo yung aso nyo. Si Bruno, si Snoopy, si kung sino man yan. So, isusulat, you have to write it in a capital letter because you have to write it in a capital letter because it's specific name of a what? Of a things na siya. Okay? Diba? Car. O, anong klaseng, maraming car, maraming kotse. Okay, pangalanan mo siya according to its brand, Toyota. According to its Rolls-Royce, natatangi, di ba? Rolls-Royce, for example, mga luxury cars, BMW, yes, di ba? Okay. Ford, di ba? Yung mga luxury car. Lamborghini, okay, yes. Okay. So, yan. Pinangalanan mo yung sasakyan na general kanina. Since general siya, common. Nung naging specific na siya, okay, you write it in a capital letter. We call that proper noun. Nagigets po? Okay. So, yun lang tayo. Yung Philippines po ba is general or specific? If it is specific, paano mo ba sinusulat ang Philippines? Di ba? Capital P? Okay. Bakit siya specific? Kasi ano na siya? Bakit siya specific? Kasi name of a country na siya. So, yung country kanina, general, pinangalanan mo yung bansa, Philippines, Japan, okay, di ba? Switzerland. So, is ano na siya, proper na siya. Okay. Next. Team. Okay. So, kanina yung team, okay, general pa siya. So, pangalanan mo yung team. Gilas, Pilipinas, di ba? Never say die. Okay.
So, mind you, so meron na tayong concrete, abstract, common, proper. Papunta na tayo sa panglimang types of nouns, okay? Mind you, okay, reminders lang. Ang next na types of noun is tinatawag nating collective noun. Okay? Ano ba tong collective noun na to? Sige nga, let's have a recap nga. What is a collective noun? Oh, walang AI wala naman grades to. Just be honest lang. The reason that we are reviewing is para nasa na ba ang ating stock knowledge? O kung meron man, naalala. It's a, okay, group can be counted. Can be counted ba? Okay. Yes, it's a group. Okay. Ang collective noun sa panglima na to, meron tayong concrete, abstract, common, proper, and collective noun. Okay. And yes, okay, I want to put this in emphasis that ang noun, okay, ang pangalan have this what we call two or more categories. So for example, team, okay, ang team ay what? Common noun siya. But that at the same time, siya ay collective noun. Eh ano mang sasagot namin ng types of noun siya kapag ka gano'n? You go to the common nouns. Okay? Kasi diyan naman talaga yung general. Yung pinaka types talaga, nauuna talaga is si common and si proper. Okay? Pwedeng ang isang pangalan makategorize siya sa dalawa na types of noun. So for example, yung team, again, yung team is common. Bakit siya common? Kasi general siya. But then at the same time, ang team ay collective noun. Pag sinabi nating collective noun, okay, makinig po, okay, yan po ay yung um, tawag. Okay, yan yung yes, it's a isang grupo na maraming, for example, family. Okay, a family could be 15. Okay, di ba? A family could be 15 members. A family could be what? Could be 2 members. A family could be 3 members. Pero family pa din. Okay? So, isa lang siya. Yes. Tapos, ang team, kunwari, for example, ilan ba ang Gilas Pilipinas? O madami sila. Okay, so for example, 20 sila. Pero when we are referring to a team, isa na lang siya na binubuo ng 20 players, 2 coaches, 2 managers, so on and so forth. So, ganun po si collective noun. Nagigets po ako? Okay? So, yes, dahan-dahan lang po dahan-dahan lang po. Kasi you might cause confusion sa mga ganito. Okay, school of fish, tama. Collection of individual. Population, cooperative, yes, tama. Okay, wait lang tayo ha. Chill lang po tayo. Chill, okay? Pag hindi po ako nagtatanong, wag po tayong mag-go. Yes, kung patanong yan, pwede naman. Okay, pero kung sure naman tayo na yan, okay, just take, ano lang, sarilinin muna natin, okay? Kasi nakakaano tayo ng confusion sa iba. Paano pagka naka-proper na collective noun? Okay lang. Ayan, anong naka-proper? Okay, hindi pwedeng ma-turn off kasi dyan tayo magsasagot ng mga drills mamaya. Ayan, proper noun, Gilas Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas ay isang proper noun kasi is specific name of a team and then at the same time collective noun. Kaya nga, uulitin ko, okay? Uulitin ko, ang pangalan or ang noun, pwede siyang makakategorize ng dalawa or higit pa. Pwedeng pangalan siya, for example, Gilas Pilipinas, anong ano siya, anong types of noun siya? It's a proper noun. Unang-una, it's a proper noun kasi it's a specific name of a team. And then at the same time siya ay collective noun. Pwede. Okay? Yes. Thrive, okay. And thrive is a collective noun. Okay?
Okay, you are a young professional, so please observe professionalism. Okay, I have your practice sentence. Okay, you have to identify. Wait lang ha, isa-isa lang ang chat. Okay, listen to my instruction. Please listen to my instruction. Okay, so meron tayong how many sentences? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, in the first sentence, you have to identify. In the first sentence, which is, in my class at CHOPS Online Tutorial Services, I have many friends. Okay, first sentence. My best friend is Julie. Second sentence. I have a lot of love for her. Third sentence. Julie has a cute dog. Fourth sentence. Its name is Shecky. Okay, in the first sentence, okay, will you please write, okay, the nouns and its types of nouns. So, dalawa yung sagot mo. So, for example, okay. So, for example, ballpen, common noun. So, sige nga, sa first sentence pa lang ha, makinig sa instruction, listen to my instruction. Saan dyan ang may mga nouns at types of nouns? Sige nga, first sentence pa lang. Yes. Okay, let me check. Asan nga? Asan yung proper tsaka collective? Okay, very good. Si Sir Gabriel. Class is a collective noun. Shops tutorial services is a proper noun. Friends? Friends is a collective? Hindi po. Okay, kulang yung sagot. Kapag kaganyan, naku, class, ito sasabihin ko sa inyo Okay? Ito sasabihin ko sa inyo. Pag hindi po tayo marunong sumunod sa instruction, malaki po ang factor niya na hindi tayo makapasa sa exam. Okay, sabi ko po kanina, may instruction where you have to identify where is the noun and then what types of noun. Okay, sige. In the first sentence, class. Class is a collective noun. Tama? Okay, collective siya. CHOPS Online Tutorial Services is another noun. Bakit siya noun? Pangalan siya ng isang lugar. Okay? Ngayon, anong types of noun siya? Siya ay proper noun kasi specific name of a place. Tama? Okay? Friends. Friends is what? Okay, common noun. Okay? Again, okay, uulitin ko, gusto ko lang i-point out ulit sa inyo na ang isang pangalan, pwede siyang makakategorize ng maraming types. Hindi naman marami, ng dalawa. Ng isa or dalawang types of noun. Parang kayo, di ba? Okay, pwede kayong magka-jowa ng dalawa. Okay, ganun lang yon. So, si noun pwedeng ganun. Pwede mo siyang pangalanan. Pwede mo siyang i-categorize ng dalawa. Isang proper or isang common at the same time collective noun siya. Okay, nagigets po ako. Isang proper or isang common pero at the same time concrete nouns din siya. Isang proper and isang common nouns pero at the same time abstract noun siya. Are we clear po? Okay. Julie, ha? Okay. Ito po, may nagsagot ng Julie. Wala pa po si Julie sa first sentence. Okay? Follow instruction. Though tama, pero technicality-wise, mali yan kasi hindi ka nag-follow ng instruction. Sabi ko first sentence lang. Okay. Sa second sentence, since sinagot niyo na, ang pangalan dyan is alin? Julie. Julie is a proper noun because it says a specific name of a woman or a person. Okay? Third sentence, I have a lot of love for her. Okay, where is the noun there? Love. Love is what?
Abstract. Okay, good. Very good. Pwede rin common. Okay, but it's more of an abstract one. Common and abstract. Okay? Friends is a common. Yes. Okay, noun. Yes. Okay. So next, Julie has a cute dog. Okay, sige nga. Julie has a cute dog. Huwag niyo nang isagot yung Julie. Alam na natin na si Julie is a proper noun. Another noun there. Okay. Dog is what? Okay. Ito na. Dog is a common noun. Wala pang pangalan eh. Dog pa lang siya eh. Doon sa third sentence. Tama? So, common pa siya. Nung pinangalanan na siya na Shecky, siya ay proper noun na sa fourth sentence. Okay? Si Shecky, pangalan na siya ng specific name of a what? Of a thing, okay, ng isang animals, okay, siya ay proper na. May sumagot po ng cute. Cute is not a noun. Okay, mamaya. Di ba? Nandun pa lang tayo sa noun, pero may nagkakamali na. Cute is what? Cute is an adjective kasi minodify niya kung anong dog yung meron siya. Meron si Julie. Cute daw. Okay, later on, i-discuss natin yung mga modifiers. Yan ay adjective. So, you see, di ba? So, napaka-importante. Okay? Yes. Yes, okay? So, tama. Next. So, that is noun. So, sa noun, okay, so collective nouns, meron tayong tinatawag na, okay, di ba, yung team, it's a collective noun. Okay, meron din tayong tinatawag na singular nouns and plural nouns. Ayan. Okay, okay na po, okay na, okay na. Cute is not an abstract. Okay? Abstract siya, pero, ngunit, subalit datapwat, ang cute, na ginamit doon sa kanina sa pangungusap is an adjective. Okay, later po ha. Discuss natin yan. Okay, so let's proceed with another types of noun which is singular and plural nouns. Okay, syempre pagka sinabi nating singular, isa. Singular, isa. May S yung isa, singular. Diba? Isa. Okay. Singular, isa. Okay, may S yung isa, isa. Okay. Okay. So, for example, school. Pag marami, of course, lalagyan natin ng S, di ba? Tama ba? Okay, schools. Yung team, okay, though it is what? Wait lang, wait, okay, nasa mali po yan. Nasa noun po tayo, ha? Okay, wait lang po. Team, kanina, though it is what? Ang team ay ano? Ang tawag natin sa team, collective. Di ba? Collective noun siya. Pero yung teams, collective noun siya. Okay, kasi name of a group. Okay, pero marami. Okay, Team Ginebra, Team Chicago Bulls, Team Detroit Pistons, di ba? Team Lakers. So marami na sila. Marami ng collective nouns. Okay, so collective noun and then at the same time, plural nouns. Again, okay, sa isang pangalan, sa isang nouns, hindi lang siya nakakategorize. Pwede siyang i-categorize ng dalawa. Okay? So, monkey, monkeys. Okay? So, uulitin ko lang po ulit. Ang daming no? Ang daming papansin. Dito pala. Okay, wait lang po tayo dyan, Gabriel Cagas. Wait lang po tayo. May paliwanag po dyan. Thank you. Okay, kay child and children. Kasi dadako tayo. Bakit ba may ganyan? Okay, wait lang po. Singular nouns, isa. Plural nouns, madami. Okay? Just putting S. Okay. And then at the same time, sila ay pwedeng common or collective. Ito kanina, si team, collective siya, di ba? Collective naman talaga siya. Naging teams, okay? Collective siya at then at the same time, plural siya kasi madami.
Okay? So, cat, a cat, one cat, cats. Tomato, tomatoes. Piano, pianos. Okay? And then, may tinatawag tayong irregular plural nouns. Di ba may plural nouns? Ibig sabihin, madami sila. Okay? May tinatawag tayong irregular plural nouns. Bakit sila naging irregular? Or paano mo matatawag na ang isang noun ay irregular? Okay? Kapag ka ang spelling ay nag-iba. Okay? Nag-iba. Hindi mo siya dinagdagan ng S or ES, for example. Pero nag-iba yung spelling, that is an example of irregular nouns. Okay? So, for example, woman, nung dumami na yung woman, madami na sila. Kaya nga, Philippine Women's University. Okay? Child, okay, isang anak ka lang, only child. Okay? Nung marami na siyang anak, children na. Okay? I have 3 children, for example. Kasi 3, marami. Higit sa isa. Okay? Tooth, teeth, nag-change in spelling, irregular po siya. Gets po? Foot, feet. Okay, marami pa yan in the list. Person, nag-change siya ng spelling, naging people. People of the Philippines, di ba? Mouse, okay, mice. Irregular po siya. Okay? Kailan mo ulit matatawag na ang isang plural noun sa irregular? Kung kanina nag-change ng spelling, dito, bibigay ko, hindi siya nag-change ng spelling. Okay, so for example, ship, madami, or isa, ship pa din. So irregular plural nouns po ang tawag dyan. Okay, deer, okay, usa, maraming usa, deer pa din. Fish, yes, fish pa din. Ma'am, Consuni, what happened to be fishes? Di ba may fishes? Kailan ba nangyayari ang fishes? Okay, human, hindi naman class, di ba? Human, tas people. Ano yun? Okay, hindi naman ang galing sa isa yung human. Okay, human pa din yun pag dumami. Pero kung galing siya sa person, people. Okay, di ba? Fish, okay. Maraming fish, fish pa din. So, ma'am, kailan natin ginagamit ang fishes? Kapag nag-iba na yung species niya. So, for example, kanina isang tilapia lang. Okay? Kanina isang bangus lang. Okay? Ngayon, nagkatatlong bangus, fish pa din yon. Nagkalimang tilapia, fish pa din yon. Pero, for example, you are able to see sa isang banyera na 3 bangus, 3 tilapia, 2 lapu-lapu, 3 salmon, that is fishes. Kasi marami na yung species, yung klase ng fish na nakikita mo in a place. Nagkakaintindihan po tayo. Pero kung yan ay isang banyera, okay, na puro tilapia, fish pa din. Kahit isang banyera, kahit na 1,000 pa siyang tilapia or 1,000 pa siyang bangus, fish pa din. Ginagamit lang natin ang fishes kapag madami na yung species niya. Okay, so for example, sa isang banyera nga, nakakita ka ng 5 tilapia, 3 bangus, 3 maya-maya, okay, 3 pampano, 5 salmon. That is fishes. Okay po? Pero kasi, ang konsepto niyan, class, ang idea niyan is, sa sa dagat kasi hindi makakasama talaga yung magkakauri, 'di ba? Kaya nga may kasabihan tayo, the birds of the same feather flock together. Okay? Kahit naman ang mga ibon kapag lumilipad yan sa ipapawid, magkakasama yan kasi magkakauri yan sila. Okay? Isang uri lang yan. Birds of the same feather flock together. Ganun din yung fish. Okay? Magkakasama sila. Di ba kapag hinuli ng, for example, ng fisherman, magkakasama sila na puro bangus. Okay? Nagkakaiba-iba lang yan. Of course, pagka inanet na or sa banyera na, that's what we have to call it is fishes. Okay? Pag marami. Gets po? Nuggets po? Nuggets? Chicken? Nuggets? Nuggets po ako? Okay, chicken nuggets.
Gets, okay? Yeah. May nasa nouns pa lang tayo, di ba? Pero mag-iisang oras na. Okay, aircraft, okay? Ay, gano'n pa kadami ang aircraft? Aircraft pa din. Information, okay? Kaya mali po in grammar na sinusulat ang informations. Okay? Marami man siya, still an information. Okay? Again, kailan natin masasabi na ang isang nouns ay irregular? Okay, irregular plural nouns. Nangyayari lang naman to sa plural nouns eh. Okay? Sa madami ng nouns. Kapag ka ang spelling ay nagbago at kapag ka ang spelling ay hindi nagbago kahit dumami pa siya, we call that irregular plural nouns. Gets po? Yes, okay. Wait. Benson, ikaw na. Oo. Okay, so I see one ship, I can see two ship. Ayun. Irregular plural nouns. Okay. So, anuhan natin, bigyan na natin ng mga rules tong mga to. Kasi importante yung mga rules na yan when you are answering grammar sa subject and verb agreement. Ayan. Kapag nalaman nyo tong mga to, class, okay, yung gusto ko ganun yung maging feeling nyo when you are answering your NAPALCOM or your board exam na parang nangingiti ka kasi you are confident na tama yung sagot mo, 'di ba? Ganon. 'Di ba sarap nakaka-experience ng gano'n na napapangiti ka during your exam because alam mo sa sarili mo na tama yung sagot mo. Okay? So some nouns are never singular. Okay? We always use their plural form. So walang singular nouns, okay? Yung iba lang ha, this is the rule, okay? So for example, jeans, pants, glasses, clothes, scissor, pajamas, goggles, or sunglasses. Okay, di ba? Okay. Walang mga ano yan, naka-plural form siya palagi. Always plural sila. Bakit? Sila yung mga bagay na always in pair. Okay, 'di ba? Lagi may kapares. Can you imagine bakit? Ang scissors, okay, kahit isa lang siya, scissors pa din siya. Bakit? Kasi ano may kapares ang scissors, 'di ba? Meaning to say, hindi mo siya magagamit nang wala yung isang talim. Always on pair. Okay, 'di ba? Yung jeans, okay, can you imagine? Kahit naman, don't get me wrong, kahit naman PWD, 'di ba? For example, or pilay, or what, for some reason, jeans pa din yan. Kasi kapares ng kaliwa is yung kanan. I have a scissor. Kasi sabi mo, I have a scissor. Kasi isa lang naman yung scissor. No, I have scissors. Okay. Always in a plural form. Okay, di ba? Okay, yan. Yeah, okay. Don't worry, ibibigay ko to again. Ibibigay ko po yung reference na meron tayo. Okay. Latin and Greek origins. Okay. Sa singularity and plurality of nouns pa rin tayo, ha? Okay. Yan. Yung nagtatapos sa A na nagiging AE. For example, antenna, na naging plural siya, antennae, nag-change ng spelling. Okay? Alumna, okay, alumnae. Octopus, isa. Octopi, cactus, isa. Umami, cacti. Okay? Analysis, change ng spelling sa analysis. Diagnosis, maraming diagnosis. Okay? Criterion, okay, isa lang siya, criteria. Kaya nga, di ba, sabi ng mga host, okay, I want you to read the criteria for judging. 30% originality, 20% creativity, okay, di ba? 10% audience impact. So, marami criteria for judging. So, plural kasi siya. Phenomenon, phenomena. Okay? So, here's some example. My sister has one child.
My cousin has. So what's the answer? Okay. Yes, children. Kasi dumami na. I'm a quiet person, so I don't talk to many people. Di ba? So, ang tawag dyan ay mga irregular plural nouns kasi nagbago ang spelling nung dumami sila. Di ba? Nagigets ako, paulit-ulit ako doon. Nung dumami sila, okay, nung naging plural sila, nag-change ng spelling. Nung naging plural sila, hindi nag-change ng spelling. We call that irregular plural nouns. Are we good pa? Chicken? Nuggets. Yeah, okay. Okay, yes, people. Did you catch one fish or two blank at the lake? Sige nga. Fish, yes, very good, fish. He has a one cactus in his front yard, but many blank in his backyard. Cacti, okay. Nag-change ng spelling nung dumami, okay? Or nag-change ng spelling nung kumonte, irregular. Eh, well, plural nga to eh. Kaya nga plurality. Ibig sabihin madadami. Yan. Okay. So, let's proceed with another types of nouns. So, di ba? Nouns pa lang, ang dami na pala. Can you imagine? Hindi lang ito basta review, okay? Sobrang nare-refresh talaga tayo with the rules, okay, na consider natin when we are answering grammar test, okay? So we do have what? Ulitin ko ha. We do have concrete, abstract, what else? Proper, common, collective, 'di ba? Tapos singular and plurality of nouns, okay? Now let's proceed with another type of nouns that happen to be, okay, compound nouns. Ano ba ang compound nouns? Ang compound nouns from the word itself, mura. Okay, kada bulol-bulol na. Okay. Ang compound nouns, okay, delay, so wait lang. And share. Hindi naman. Stop share ko. Ayan. Hindi naman daw. So, yun lang. So, let me share you my screen again. Ayan. So, let's proceed with the okay, compound nouns. Okay, what is the compound nouns? Again, from the word itself, compound, pinagsama. Okay, pinagsama, compound nouns. Okay. Sa compound nouns kasi, nahati naman siya sa tatlo. Okay. Not really nahati. Meron siyang tatlong klase. Combined. Okay. Ibig sabihin, dalawang salita siya eh. Tapos, combined, separated, and hyphenated. Okay. So, for example ng combined, okay, we know dragonfly, tama? Ang dragonfly ay isang uri ng insekto. Alam natin na ang dragonfly ay insekto yan. Pero bakit siya compound nouns? Okay? Bakit siya compound nouns? Kasi,
Iba yung salita, iba yung dragon, iba yung dragon, 'di ba? At iba yung fly. Can you imagine? Dragonfly, ibig ba sabihin ng dragonfly is yung dragon ay lumilipad? Hindi, 'di ba? Kasi combined siya. Ibig sabihin yung salita is combined. So, ibig sabihin yung dragonfly, though dalawang salita siya, pero ang ibig sabihin niya ay insekto. Nagigets niyo ako? Okay, 'di ba? So, compound nouns ang tawag doon. Okay? So, another one, star. Okay, we know what is a star. And fish, alam natin yung fish, okay? Pero alam natin yung starfish ay compound noun siya, okay? Combined word siya, pero alam natin yung starfish ay isang uri ng lamang dagat, diba? Grass, we know the grass, okay? We know hopper, nag-hop, okay? Kasi yung insekto na yan ay kakulay ng, yung klase ng insekto na yan, mahilig mag-hop, kaya siya grasshopper. Nagigets niyo ako? Separated. Ito yung dalawang salita din, pero magkahiwalay naman siya. Pero, yung ibig sabihin kasi. So, for example, ice. Alam natin yung ice. Tapos, alam natin yung cream. Cream could be, di ba? Maraming klase ng cream. May skin, cream for skin, di ba? Mayroon. Pero alam natin na yung ice cream is a kind of dessert, di ba? Ice cream. Kanina yung ice, okay? Iba ibig sabihin nun. Tapos kanina yung cream, iba yung ibig sabihin nun. Okay? So for example, uh, wait lang, wait. Okay, makuha ko lang yung example. Ayan. Di ba? Yung ice, yung, what do you call this? Yellow, okay? Tapos, yung yellow ba? Tapos, yung cream, ganito, di ba? Okay? Or yung cream na nilalagay na kung saan. Okay? Pero we know that an ice cream is hindi yung ice na may cream. Yung ice cream is a kind of dessert. Okay? Same with goes with the snake dance. Yung snake ba nagda-dance, ibig niya sabihin, hindi, isang uri siya ng halaman na pantaboy sa, ang tawag dito, sa lamok. Okay? And then, meron din tayong tinatawag na hyphenated. Okay? Yan yung mga um, pinag-combined na salita, compounded noun siya, pinag-combined na salita na naka-hyphenated. Okay, so 3 words, okay? Three or more words. So for example, si mother at saka si law, okay? Ano yun? Mother-in-law. Mother ko sa batas, hindi. Ibig sabihin, yes, literally, yung ibig sabihin, pero that is your mother-in-law, meaning, ibig sabihin, I happens to be your mother-in-law because she is the mother of your spouse, yun ang asawa mo, okay? 'Di ba? Kung ikaw ay babae, mother ng husband mo. Kung ikaw ay lalaki, mother ng wife mo or mother ng spouse mo. Hyphenated siya, mother-in-law. Are we clear po? Okay. Step. Stepmother. Okay. So, ayan yung compound nouns. Isa siyang types of nouns. Pero alam nyo ba, na itong mga compound nouns na to, again, uulitin ko, kanina ko pa to sinasabi na ang isang pangalan, okay, or ang isang noun, ay pwedeng makakategorize sa dalawa, okay? So, tulad nito, um, nakakategorize siya, for example, ng compound nouns, pero at the same time, plural siya, plural noun siya. Kasi, ang compound nouns, in example natin kanina tulad ng ice cream, tulad ng grasshopper na combine naman siya, ng ice cream separated, ng brother-in-law na hyphenated, ay pwede siyang dumami. Okay? Pwede siyang maging plural. There's a plurality dun sa mga compound nouns na yon. Nagigets niyo po ako? Nagigets po ako? Okay. So, tingnan natin ha. Okay, so for example,
yung compound. Newspaper, iba yung news, okay? At iba yung papel, okay? Pero kinumbine siya, we know that the newspaper is a type of broadsheet. So for example, diba? So dumami siya, newspapers, okay? Swimming pool, nung dumami siya, swimming pools, okay? Swimming pools. Okay. What about yung madaming mother-in-law? What is the plural of mother-in-law? For example, or brother, pwede bang madaming mother-in-law? Oo naman. So for example, I am a Muslim. Okay, nag-asawa ko. Okay? So yung una kong asawa, may nanay yon, so mother-in-law ko yon. Nag-asawa ulit ako pangalawa, so may mother-in-law ulit yon. So mother-in-law, madami akong mother-in-law. Or, kung di naman ako Muslim, okay, nag-asawa ako, namatay, may mother-in-law ako, nag-asawa ulit ako, may nanay yon, may mother-in-law ako. So, madami akong mother-in-law. So, ano ang plural ng mother-in-law? So, for example, wala kang asawa, gusto mo lang sabihin na maraming mother-in-law. Okay, so for example, silang magbabayanan, di ba? Biyanan yan ng, meron akong, biyanan yan ng kapatid ko, biyanan yan ng pinsan ko, biyanan yan ng, di ba, ng teacher ko. So, marami silang biyanan. Mother-in-law. So, what is the plural of mother-in-law? Okay, so, di ba, may sumasagot mothers-in-law, may sumasagot mother-in-laws. Okay. So, ano ba talaga? Mothers-in-law or mother-in-laws? Okay? So, the correct answer is mothers-in-law or brothers-in-law. Okay? So, nandun yung S sa brother or sa mother. Okay? So, women doctors. So, for example, sa isang operating room, di ba? Okay? Ang mga doktor ay mga babae. So, ang dami nila. So, merong para sa pedia, okay. Merong doktor para sa anesthesiologist, 'di ba? Yung nag-anesthesia. Tapos merong doktor na babae na nag-oopera. Okay, so tatlong doktor sila. So marami so doctors. Puro babae, women's doctors. Women doctors, okay? Now, ma'am, kailan ba namin ilalagay yung S sa compound nouns para pag madami sila. Okay? Kailan ba namin nilalagay? Makinig po. Nurses. Hindi na, unang-una, ang nurse ay hindi naman compound nouns. Kayong malito. Diba? Okay? Nurses. Okay? Wala naman tayong pagtatalunan sa nurse, mga guys. Okay? Class. Wala tayong pagtatalunan sa nurse. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang klase ng noun which has happened to be a compound noun at naging plural siya. Saan natin ilalagay ang letter S sa kanya? Ang nurse is hindi po siya compound noun. Okay? That is a common noun. Okay? Common kasi general pa siya. Ngayon, common noun siya. Tapos madami, nurses. Nagigets niyo po ako? Okay? Kasi nakakita siya ng doktor. Siya, nagtanong siya ng nurse. Okay? Okay, wag po malito. Now, balik po tayo dito sa usapan natin na compound nouns tapos marami. Okay, saan ba natin ilalagay ang letter S dyan para dumami? Doon ba sa umpisa? Doon ba sa gitna? Bakit dito sa dulo? Meron naman dito sa dulo. Meron naman dito nasa unahang salita, okay, or word. Yung brothers-in-law, yung brother, nasa unahan siya. Yung swimming pools, doon dumami siya na siya, bakit nasa pools? Okay. Yung newspaper, bakit nasa dulo, pero combined compound noun siya. Okay, here's the tip. Okay, guys, or class. Okay, you have to weigh in. Okay? Weigh in. Maninimbang ka. Doon sa salita na yon, ano ba ang madami? So for example, pumunta ka sa isang resort sa Bulacan. Di ba? Maraming resort sa Bulacan. Or kahit saan, pumunta ka sa Bulacan. Ano ba yung madami? Swimming pool, di ba? Ano ba yung madami? Yung swimming? Yung langoy ba? Hindi, di ba? Ang madami pools. So doon mo ilalagay yung letter S sa swimming pool, sa pools. Okay, kasi merong pang third feet, merong pang fourth feet, merong pang matanda, pang adult, pang bata na mga pool. So, madaming pools, swimming pools. Hindi mo naman pwedeng sabihin swimming pool.
Okay? So, you have to weigh in. That's the tip. I, um, titimbangin mo siya. So, for example, sa brother-in-law or sa mother-in-law, ano ba yung pinag-uusapan natin dito? Di ba yung tao? Yung ulo ba yung pinag-uusapan dito natin na madami? Hindi. Ano ba yung madami? Okay, yung mother, 'di ba? Yung mother or yung brother ang madami. Kaya doon mo ilalagay yung letter S. Mothers or fathers or brothers in law. Hindi po sa law. Nagigets niyo po ako? Nagigets po ako? Anyone from 300? Yes. Okay, okay na yun. Okay. Yes, yes. Okay na yun. Bakit kaya may mga tao na simpleng instruction lang na gets, is ang dami pang sinasabi? Daming ebas. Okay. Yes lang, tsaka gets lang ang tanong ko eh. Okay. So, for example, 4 women doctors work in the hospital. So, bakit women? Puro sila babae, madami sila dong babae na mga doktor. Okay, though iba-iba sila, for example, yung isa is pedia, yung isa is surgeon, yung isa is para sa anesthesiologist. Maraming klase ng doktor, di ba? Okay, so 4 women doctors work in the hospital or in the operating room, for example. So, yun po. So, let us practice. I want to drink some cold water. Ang cold water, compound noun ba siya? Yes or no? Okay. Hindi, class. No, hindi siya compound noun. Kahit na separated siya. Kasi ang cold dito is an adjective. Di ba cold? Okay? Malamig na water. Gusto kong uminom ng malamig na water. Anong klase ng water? Inano niya, minodify niya. Dinescribe niya kung anong class, anong klaseng water ang gusto niya. Cold water. Okay? Magkaiba talaga. So, hindi siya compound nouns. Okay? He has a new boyfriend. Okay na tayo. Boyfriend na tayo. Stop na. Stop na. Okay? Accountables. Wala pa tayo sa accountable. Okay, wag po sumagot ng mga bidabidang sagot. Wala pa. Okay. He has a new boyfriend. Compound nouns or hindi? Yes or no? Compound nouns or hindi? It's not a compound. Hindi po siya compound noun. Meron siyang bagong kaibigan. Kaso mo, yung kaibigan niya na yun ay lalaki. Okay, so yung boy, nag-modify siya, nag-describe siya sa friend. Pero kapag ka ang boyfriend, isinulat siya ng isang word lang, doon pa lang siya magiging compound noun. Nagigets po ako? Okay, makinig. I would like to repeat this and to reiterate this example. She has a new boyfriend. Okay? May bago siyang lalaking kaibigan. Yung kaibigan niya na yon ay lalaki. So, dinescribe niya yung kaibigan niya, so hindi siya compound noun. Pero kapag ka isinulat ang boyfriend na ganito, or in a relationship na ganyan, doon pa lang siya magiging compound noun. Boyfriend. Alam natin, iba yung boy. Okay, alam natin, iba yung friend. Pinagsama siya. Isa lang ang ibig sabihin, okay, ng boyfriend in a relationship. Okay, jowa mo sa Tagalog, diba? Shota mo. Okay. Na niloloko ka for how many years? Charot. Okay. Na yung ex mo, boyfriend, ex-boyfriend mo, yon compound noun siya. Pero kapag ka ang pagkakasulat is boyfriend, okay, ibig sabihin, lalaking, kaibigan kong lalaki. Adjective kasi yun. Okay. Hindi. It doesn't necessarily mean na magkadikit. Ang compound nouns pag magkadikit, hindi po.
Okay, di ba kanina may compound nouns na separated? For example, ice cream. Iba yung ibig sabihin ng ice, iba yung ibig sabihin ng cream, pero nung sinabi nating ice cream, we are referring to the dessert. Are we good? Ang compound nouns po kasi, yan yung salita na isa lang yung ibig sabihin niyan, pero, okay, compounded siya. Pwedeng ang forma niya is combined, pwede ang forma niya is separated, or pwede ang forma niya is hyphenated. Nagigets po ako? Okay? Okay? So, ito nga, example, he has a new boyfriend. Okay? Hindi naman ibig sabihin na magkasama sila is compound na. Okay? Depende. Tingnan nyo kung paano siya ginamit sa isang pangungusap. Okay? Ano yung ibig niya sabihin? So, for example, I love, my boyfriend is very thoughtful. Tapos, ito yung pagkakasulat, yung second. Okay, yung white font. Okay, ibig sabihin, jowa mo, 'di ba? Yung tinutukoy. Okay, so then since ito yung pagkakasulat, boyfriend, compound noun siya. Okay, pero sinulat, for example, my boyfriend is very thoughtful. Yung kaibigan kong lalaki is very thoughtful, very caring. Ibig sabihin, hindi na siya compound noun. Kasi yung boy dito na sinasabi ay isa na siyang salita na naglalarawan kung anong uri ng kaibigan meron siya, lalaking kaibigan. Kasi pwede naman ako maglagay dyan ng best friend, di ba? Okay. Nagigets po ako. Kung naman to, boyfriend, tapos hinirita ng live-in partner, ano kaya yun? Layo nyo, guys. Focus, focus. Okay. Next. Yes. I have two alarms clock. Okay. Makinig. Okay, makinig ka sa question ko. I have two alarms clock. Tama, compound noun ba siya? Alarm clock. Alarms clock. Compound noun siya? Yes or no? Nalito na, diba? Okay, I have two alarms clock. Alarm clock po is compound noun siya. Compound noun siya. Ngunit, subalit, datapwat, dapat yung S hindi wala sa alarms. Dapat nasa clock. Diba? Compound noun po siya. Kasi diba, alarm, yung alarm, nag-a-alarm siya, o alarma. Tapos yung clock, okay? Magkaibang dalawang salita na magkaiba, though ang pagkakasulat niya is magkahiwalay, pero alam mo, yung alarm clock mo pwedeng nasa cellphone, yung alarm clock mo pwedeng yung maliit lang, or yung anything na nag-a-alarm, o alarm clock, okay? Compound noun siya. Pero ngunit subalit datapwat, mali yung pagkakaplural niya. Ano ba yung madami? Yung alarm ba? Hindi. Ang madami yung clock. To nga eh, diba? Dalawa nga sila. Ano ba yung madami? Yung clock, diba? So isang alarm clock na ganto, okay, na nag-a-alarm, okay, isang alarm clock na ganto, at isang alarm clock na nasa cellphone mo. So ano yung madami? Yung clock. So dapat, I have two alarm clocks. Okay? Nagigets po? Sinasadya ko talaga yan na ano, para nara-rationalize ninyo. Gets? Sigurado kayo nag-gets nyo? Okay, sige nga, isang ang heart react dyan. Kung nagigets po natin, pa-heart naman po. Okay. Tsaka tinitingnan ko lang kung gising pa kayo. Ay, isa lang naka-heart. Grabe siya. Dalawa, tatlo. Hello? 4, 5, 6. Tingnan mo ako. Okay, 17. My gosh. 10 o'clock tayo magbe-break. Wait lang. Wala pa oh. Nouns pa lang. Pagdaas natin sa nouns.
Okay. Yes, okay. So, next. Okay, so tapos na tayo. Ito na yung kaninang excited. Okay na po. Thank you sa heart. Okay. So, meron tayo again, abstract, concrete, uh, wait, abstract, concrete, ano pa yon? Common, proper, collective, singular, plural, diba? Tas yan yung compound nouns. And then we do have this what we call na bibilang at hindi nabibilang na mga pangalan. O, di ba? Ang dami palang types of noun. Okay. Countable nouns and uncountable nouns. Okay, now ano to class? Gustong-gusto nila tong inaano sa grammar exam or sa verbal ability, gustong-gusto nilang ginagamit ang countable nouns and uncountable nouns kasi nililito nila tayo. Gano'n naman kasi sa grammar, tricky siya. Okay, tricky siya in a sense kasi class na hindi siya yung first language natin. And then at the same time, kapag hindi natin na-rationalize talaga. Okay, so it's a matter of familiarity, kaya nga nagre-review tayo. So another types of nouns that we do have is countable and uncountable nouns or nabibilang at hindi nabibilang. Ano-ano ba yan? So for example, ang nabibilang ay car. So nabibilang ang concrete nouns, di ba? Water. Okay? Isang kotse, hindi mo naman pwede sabihin isang water. 11 cars, you cannot say 3 waters. 200 cars, 1,000,000 cars, nabibilang pa rin yan. Pero hindi mo pwedeng sabihin 100 waters. Uncountable yan. It doesn't make any sense. Diba? Ano-ano ba yung mga uncountable nouns? Okay? Okay. Uncountable sila, pero, mamaya na yung pero. Pero, okay. Ang mga uncountable nouns, yun yung mga liquids, yun yung mga powders, materials, food, and abstract ideas. Mga hindi mo nabibilang. So, for example, sa liquid, sabihin ko na lahat ha. Okay. Sa liquids, for example, hindi natin nabibilang ang mga liquid na tulad ng water, ng juice, ng milk, ng beer. Sa powders naman, you cannot count, of course, you cannot count sugar, salt, flour, rice. Sa materials, you cannot count the wood, the plastic, the metal, the paper. Sa food, you cannot count the fruit, the meat, the cheese, and the bread. Sa abstract idea, you cannot count the time, the information, the love, and beauty. Ngunit subalit datapwat, datapwat, sila ay measurable. Okay? Na may measure sila. Hindi mo sila nabibilang pero sila ay nasusukat. Okay? So for example, I have 2 liters of milk. Kanina, yung milk, hindi ko naman siya nabibilang pero na-measure ko siya. 2 litro. Okay? 3 kilo. Okay? Wait lang ha. Inyo. Okay? Next. Daddy mo, kumain na din? Ha? Ha? Benson? Kumain na din, daddy mo? I have a glass of water. Okay. So, yan. So, siya ay na-measure. So, I ate 2 pieces of cake. Kanina yung cake or yung bread, hindi mo siya nabibilang. But since nilagyan mo na siya ng something, di ba? Na-measure mo na siya. Okay? Countable and uncountable na. I would like to eat some cake. Yung sama tsaka 2 pieces. I would like to eat 2 pieces of cake. I would like to eat 2 cakes. Ito. Okay. Anong pinagkaiba niyan? I would like to eat some chicken. I would like to eat a piece of chicken. Pero nung naging plural na siya, I see 3 chickens. Ano yung chicken dito? Sige nga.
Sige nga, class. Kanina, nung kumakain ka ng chicken, some chicken, okay, part of chicken, for example, tapos, I would like to eat piece of chicken, and then, I see 3 chickens. Ang ibig sabihin yan, bakit naging plural na yung 3 chickens? Okay, sabihin ko na ha. Okay. Kanina, hindi natin ma-plural yung some chicken kahit may some pa, piece of chicken, two-piece chicken, kasi we are referring to a meat. Okay? Yung pang-meal na. Yung I see 3 chickens, ayan yung animal na buhay pa. Diba? Okay, I would like two-piece chicken nga, sabi mo dun sa isang sikat na restaurant, na fast food. Okay, one two-piece chicken. Okay, hindi mo sinasabing yes, two piece of chickens. Hindi, 'di ba? Kasi we are referring to a meat. Okay, yung meat na, yung laman na. Okay, but when you say, oh, you have a lot of chickens, native chicken, 5 native chickens. So, but with an S na because we're referring to the animals. Okay? So, yun po yun. Countables and uncountable nouns. Okay na yan? So, sige. I'll give you 10 minutes para dito sa 10 minutes ba? Sa 1 to 20 na to. Get a pen and paper. Kuha muna kayo ng pen and paper. Okay? Kahit ano lang para meron lang kayong tracking for this activity. Okay? Timers, not 10 minutes, 5 minutes lang. Okay? Sige. Timer starts now. Okay? Let's parang seconds. So, parang phone. Identify natin yung types of noun. Number 1, jam sweet. Jam sweet is what? Compound nouns. Okay. Tomato is what? Tomato is a common noun. God. Okay. For sure, maraming magkakamali dito. God is what? Sige, number 3 nga. Ay, nasa na yun? Wait lang ha, parang nahirapan ako. Number 3, write the name number 3 and the numbers. Number 3 is what? Number 3, God is a common noun. Okay? Ma'am, Consunhi, bakit po common noun ang God? It writes in a capital letter. Okay, naka-capital letter. Okay? Kasi class, in an aspect of word, we write God in a capital letter to honor the God that we believe in. Okay, kung sino mang God na yan. Pero tatandaan nyo, tayo, may God tayo as a Christian. Okay, we call him Jesus or Jehovah or kung sino man.
Pero si Muslim, may God din sila. Okay? Ang tawag nila is Allah. So, kung may God ka, okay, sa Muslim, may God din sa Christian, may God din sa sinauna natin, gods and goddesses, tawag natin Bathala. Okay, may gods ang mga sa Encantadia, di ba, the gods and goddesses, sila Poseidon, sila Ulysses, sila Zeus. So, ang God ay ano, ang God ay general. Okay? Pwede pa nga siyang madami. Gods and goddesses. General siya at the same time, plural siya. And then at the same time, ang God ay, since general siya, siya ay common noun. Ngayon, kapag binigyan natin ng specification, yung God na kinikilala natin, o kahit di natin kinikilala, may gods na may pangalan, yon ay proper noun. Okay, so for example, Jesus. Okay, of course, we write the gods that we have. Okay, in a capital letter, pinangalanan natin siya, Jesus Christ. Okay, sa mga kapatid nating Muslim, that's Allah. Okay, sa Jehovah's Witness, that's Jehovah, diba? Okay, are we understanding? So number 3, God is a common noun. Nagigets po ako? Bakit po gods in a lower case, with a lower case ang iba, ma'am? Gods kasi, oh, kasi general pa siya, kaya naka-lower case. Kaya lang kasi, yung God na yung Lord, di ba, pag usually tayo ng Lord or God, kina-capital letter natin siya, Lord God, or minsan Lord Jesus, di ba, minsan ganun. Naka-capital letter na yung Lord kasi specific na naman nakasunod niya si Jesus, di ba? Kina-capital letter natin si Lord or yung God, yung word na God, because we honor the God na pinaniniwalaan natin. Pero, um, yung konteksto ng anong types of noun ba siya? Okay? It's a common noun kasi general pa siya. Nagigets niyo po ako? Gets po? Gets. Okay. Thank you. Okay, next, number 5. Number 4, Espana, Manila. Espana, Manila, it's a proper noun. Okay, specific name of a place. The Transformers, specific name siya ng isang bagay or a movie, proper. And then the way it is written, okay, not a capital letter, used in a capital letter, so it's a proper noun. Coach Kunsunhi, proper noun. Okay. Number 7, family, it's what? Collective noun. Number 8, privileges. Okay, maraming pribilehiyo. Okay, sabi ko nga, ang pangalan, pwedeng i-categorize siya ng dalawa. Okay, pero it's more of abstract. Okay, abstract and then at the same time, plural. Okay, maraming pribilehiyo. Okay, number 10, hope is a abstract noun. Number 10, Japan, proper noun. 11, Malacanang, proper. 12, what is 12? Collective noun. Okay? The birds of the same feather flock together. Ang tawag mo sa nagsasama-samang mga ibon, flock. Luneta, specific name of a place, proper noun. Number 14, umbrella, common noun. Okay, lagyan mo siya ng specification. Pangalanan mo yung umbrella na yan. Fribella, for example. Bench, for example. Diba? O, doon pa lang siya nagiging proper noun. Soy sauce, it's what? Okay, it's a compound noun ba siya? Soy at sauce. Okay, yes. But it's more of a common noun. Ugliness is a Ugliness is an abstract noun. Lieutenant General, compound noun. Terrorism, number 18. Terrorism is what? Abstract. Okay? Yung ideya na may terrorista, terrorism, it's an abstract noun. Okay? Starfish is what? An example of compound nouns. And number 20, breakfast is what? Compound noun. Iba yung break, iba yung fast, pero nung pinagsama sila, who happens to be a combined word, pwedeng separated sila,
Okay? Pero dito sa breakfast, of course, sinusulat siya ng combined. It is what? Compound nouns. Anong klase ng compound nouns? Combined. Okay? Nagigets po? Number 14, umbrella, it is what? What? Common noun. Yes, common noun. Okay? So, ayan. Yes, so, tapos tayo ng nouns. Can you imagine? Inabot tayo ng halos magdadalawang oras. O, sige, bibigyan ko kayo with your break. Okay. Time check. Stop share muna tayo. Time check is 9:44. So, I'll give you, bakit hindi concrete yung number? Oh, wait lang, may nagtatanong. I-share natin number 14. Number 14. Bakit hindi concrete yung number 14? Nahawakan naman siya. Okay? Pwede siyang concrete, pero it's more of, palagi, di ba sinabi ko, nauuna, pag types of nouns ang common and proper. Common and proper. Okay? It's a common noun, and then at the same time, concrete nouns naman siya. Okay? At saka, ano po ang number 5? Ay, ulit, proper noun. Okay, so yon. So, okay na tayo. Stop share. Time check is 9:45. Balik tayo ng 10:15. Okay po? 10:15. 30 minutes. Okay na siguro yung 30 minutes na. Okay, marami pa tayong pag-uusapan. Nasa isang types of ano pa lang tayo, nouns, speech. Okay? So, yes. Pause ko na to.